po sa inyong lahat. Tayo po narito sa ating programang Word Made Flesh sa ating po paghahanda para sa ika-13 linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Tayo po tatalakay sa paksa ng pagtawag ng Panginoon. Marami hong nagnanais sumunod sa Kanya, marami siyang tinatawag, maraming dahilan. Ano kaya ang pagtawag niya sa atin? Paano ba tayong sumasagot sa Kanya? Ito po ang tatalakayin natin sa ating programang ito. Kaya po aking binabati kayong lahat, mga magulang, mga anak, mga nasa may pamilya dyan, lalo na po yung may mga karamdaman dinaranas. Sana po inaalay niyo ito para sa maraming intensyon ng Santo Papa, ng ating intensyon din po sa ating programang ito. Sana po talagang matagpuan kayo nitong ating programa sa isang magandang kalagayan o ano pa man yun, magiging pagpapala ho ito para sa bawat isa sa atin. Kaya binabati ko rin kayo mga kapatid ko sa kaparian, mga religyosa, sa mga seminarista, nagpapalaganap ng magandang balita ng Panginoon. Sana po talagang magdala ito sa bawat isa sa atin ng lakas, ng pananampalataya, ng pag-asa at pag-ibig, at talagang magpasigla sa atin bilang mga tagasunod kay Kristo, kanyang mga disipulo. Kaya po ang aking pagbati sa inyo sa mga kayo naroon, shalom sa inyong lahat. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Safat na taga-Abel Mehola bilang propetang hahalili sa iyo. Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklob niya rito ang kanyang balabal. Pagdakay, iniwan ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap, "Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina, at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo." Naman si Elias, "Sige, umuwi ka muna." Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng 1 pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong nito. Sa ika-13 linggo sa karaniwang panahon ng Eklesiya, pinakikinggan po natin itong mga pagbasa na magtuturo sa atin tungkol sa pagtawag ng Panginoon. Ito pong unang pagbasa natin ay hango sa unang aklat ng mga hari, chapter 19. Ito po yung istorya tungkol sa pagkakatawag ni Elisha. Siya ho'y magiging alagad ni Elijah, ni Elias. Ano nangyari? Sabi ng Diyos kay Elias, "Pahiran mo ng langis sa Elisha, anak ni Shaphat, ng Abel Mehola, bilang propeta na hahalili sa iyo." Kung kaya, ayun ang ginawa ni Elias. Nagpunta siya doon sa lugar ni Elisha. Tapos si Elisha noon, nag-aararo siya. Ang dami niya mga baka, 12 yung kanyang mga bakang yun na ginagamit sa pag-aararo. Ang nangyari, itinapon ni Elias yung kanyang balabal kay Eliseo. Yun ang pagtatapon ng balabal na ganyan ay paghuhudyat ng pag-aari. Pag-aari na kita. Parang ganyan ba? When somebody throws the mantle that way. Tapos, ayan, parang naintindihan ni Eliseo na tinatawag siya ni Elias upang maging disipulo niya, alagad niya. And so, ang sabi ni Eliseo sa kanya, "Hayaan mo muna akong hagkan ng aking tatay at nanay ng pamaalam sa kanila. Tapos susunod ako sa iyo." Tapos sabi ni Elias, "Bumalik ka na muna doon. Ano ba ginawa ko sa iyo?" Sabi niya ganyan. Tapos, ayun nga ang ginawa ni Eliseo. Talagang iiwan niya lahat, yung kanyang mga
bakang yun, kanyang kakatayin, gagatong niya yung kanyang araro. Can you imagine? Pagka pinanggatong mo na araro mo, wala ka nang gawa gagamitin, you know? Tapos pinatay mo na lahat yung mga tupa, mga baka mo ganyan. Kung kaya, ayan, wala ka nang magiging trabaho kung tutuusin. At anong ginawa niya? Sumunod kay Elias at naging kanyang katulong. Brothers and sisters, ito hong ating unang pagbasa as usual. Yung unang pagbasa ay katugma ng magiging ebanghelyong marinig natin mamaya. Kung saan tatawag si Jesus ng mga tao upang maging mga alagad niya. No? Katulad dito sa tagpong ito sa storya ni Elias at ni Eliseo. Brothers and sisters, maganda hong pag-isip-isipan niyo. Si Elias ho, kung tutusin, the prophet Elijah, ang pinakapangunahing propeta ng mga Hudyo. Really, ang tindi-tindi ng papel ni Elias sa kasaysayan ng mga Hudyo, sa kasaysayan ng kanilang kaligtasan. Ginamit ho talaga si Elias na makapangyarihang tagapagsalita ng Diyos. He was a prophet. Wow, very powerful. Talagang ginagalang ng mga tao. Prophet ho, ibig sabihin, tagapagsalita. I hope we understand that. Tagapagsalita ng Diyos. Hindi yung humuhula lang ng hinaharap. Kasi kung ang pinasasabi ng Diyos ay tungkol sa pangnagdaan o pangkasalukuyan, yun ang sasabihin ng propeta, tagapagsalita siya. Kung ang sinasabi ng Diyos ay tungkol sa mga bagay na darating pa, ayun, iuhula niya yon. Many times, a prophet is thought to be a foreteller. Yung humuhula ng mga mangyayari sa kinabukasan. Hindi ho, he is a forth-teller, you know? Forth-teller. Sinasabi niya ang tahasan yung pinasasabi ng Panginoon. Brothers and sisters, ito hong propeta na ito, si Elias. Siya ho yung hinihintay-hintay ng mga Hudyo, kung tutusin hanggang ngayon, you know, na dumating upang ipakilala ang Mesyas, you know, kasi ayon sa istorya sa Biblia, itong si Elias, hindi siya namatay, kundi kinuha siya sa isang nag-aapoy na karwahe at iniakyat sa langit, you know. Nahulog pa nga yung mantel niya, kaya tinanggap ni Eliseo, you know, the mantle of Elijah. Naging naging parang you know, an English idiom to inherit the mantle of, you know. Ibig sabihin maging kahalili ka nung may kapangyarihang iyon. Galing ho dito sa tagpong ito sa Biblia, nahulog yung mantel ni Elias at na naging pag-aari ni Eliseo at you know, siya ngayon ang gumagawa ng napakalaking kababalaghan tulad ng ginawa ni Elias. Brothers and sisters, ito hong pagiging propetang ito, you know. Tayo rin bilang mga binyagan, tandaan ho natin, tayo mga propeta, tagapagsalita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Karangalan natin talaga maging tagapagpahayag ng Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay, ng ating halimbawa, ng ating salita. Sana ho, talagang magampanan natin mabuti yun. At alam natin na itong si Elias na ito ay yung hinihintay-hintay pa nga nila. Pagka nagdiriwang sila ng Paskwa ho, yung mga Hudyo, yung Pesach nila, laging merong empty chair. I think I told you that. Empty chair na ang tawag ay Elijah's chair, you know. Kasi pagka dumating si Elias, hindi na nalalayo ang Mesyas. Pero sinabi ni Jesus, nung tinanong siya, bakit ito sinasabi nilang gano'n yun? Dapat dumating muna si Elias bago dumating ang Mesyas. Ang sabi ni Jesus, hey, dumating na si Elias. In fact, ginawa nila sa kanya ang lahat ng mapusuan nila, maibigan nila. At naintindihan ng mga disipulo ni Jesus na ang tinutukoy niya ay si Juan Bautista. Tama, si Juan Bautista ay dumating upang ipaghandaan ng daraanan yung Mesyas na wala nang iba kundi si Jesus. Para ho sa atin, talagang nagganap ng Diyos yung kanyang mga pinangako. Nagpapasalamat tayo sa Diyos noon. Si Jesus ang pinaghandaan ng Elias, si Juan Bautista, nagpupuri tayo sa kanya. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya.
Magpakatatag nga kayo at huwag nang paaalipin uli. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Dito po sa ating ikalawang pagbasa, hango po ito sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, chapter 5. Napakaganda ho ng sinasaad dito. Ang sabi dito ng San Pablo doon sa mga taga-Galaciang iyon, kayo ay pinalaya ni Kristo para maging malaya. Kaya nga naman, talagang manindigan kayo at huwag na uling sa paalipin, sa pamatok na yon ng kaalipinan. Sisters, tignan niyo yun, sinasabi sa atin, pinagdidiinan doon, paulit-ulit, na kayo'y may kalayaan dahil pinalaya kayo ni Jesus. Kaya ngayon, huwag na kayo magpasakop sa kaalipinan. Sisters, yun ang ginawa ni Jesus. Nung namatay siya sa krus, namatay siya upang tayo'y palayain. Dying, He destroyed our death. Rising, He restored our life. Yun nga ho kung sa pamamagitan ng kasalanan, nagpaalipin tayo sa kasamaan, si Jesus namatay para palayain tayo. Sana wag nang pa tayong uling magbalik sa pagiging alipin. Pero desisyon ho natin yun. We were called to freedom, Tinawag tayo upang maging malaya. Napaka-importante yung maintindihan natin yung presyo ng kalayaan natin. Presyo ng kalayaan natin. Tayo naging malaya sa presyong yun ng kamatayan ni Jesus. Hindi humura, yung ating yung pagpapalaya sa atin. Ganun naman ho lagi yun Sa isang bansa ho, ang mga tao nagdiriwang sila. Sa Pilipinas, for example, we have an April the 9th, Araw ng Kagitingan. Araw ng Kagitingan, ibig sabihin, ginugunita natin yung mga kapatid nating lalaki, babae, bata, hindi masyadong bata, na talaga nagbuwis ng kanilang buhay para maging malaya tayo, Ang dami ng lupig sa atin, pero yun, pinaglaban nila yun, binuwis nila yung kanilang mga buhay. They paid the ultimate sacrifice, para talagang palayain tayo. Importante, talagang sinasariwa natin yun. From time to time, ginugunita natin yung kanilang sakripisyong yun. At talagang tulad nila, maipaglaban din natin yung ating kalayaan. Pero yung kalayaan na pinag-uusapan natin dito sa puntong ito, kalayaan panglupa yun, a very natural freedom from oppressors, from invaders and whatever. Francis, pero meron pang mas malalim na kalayaan doon. Kasi pwede kang nasa bilangguan pero malayang-malaya. Na ang tawag nga ng mga bilanggo sa atin na nandito sa labas, kayong mga nasa laya. One time I had been, I had carried out an apostolate, sa preso, doon sa Muntinlupa, for several years. The point is, sinasabi ko sa kanila, oo, ang tawag niyo sa amin, mga nasa laya. Pero sinasabi ko sa inyo, pwede kami nasa laya, pero preso. Preso ng aming sariling mga pagiging makasarili, pagiging napakaganid, napakaswapang, mapag-isip lang ng tungkol sa aming kapakanan, talaga napakapalalo, and mayabang, something like that. At kayong nandito sa loob, kasi nagduro sa kayong ganyan, talagang pwede niyong tanggapin ng Panginoon at nagpapalaya sa inyo. Oo, nasa preso kayo, pero balaya kayo. Kasi alam niyo na kung anong pinagdaanan niyo, pinagsisisihan niyo na yon. Tapos talagang talagang mga taong nakakaintindi ngayon ng kalayaan kung tutuusin. Kasi medyo meron nga kayong mga hadlang dito. Kaya nga ho, brothers and sisters, tandaan natin, yung presyong pinangbuwis para tayo maging malaya. Pinalaya tayo, talagang dapat natin gamitin itong kalayaang ito, sabi niya ganyan, hindi para maging oportunidad para sa ating laman,
para sa mga pita ng laman natin na susundin natin uli. Hindi ganon. Kundi, kasi pagka yun ang sinundan mo, talagang maging makasarili ka. Wala ka nang iisipin kundi ang iyong kapakanan. Kung ano makukuha mo dyan, what is there for me, something like that. Always so short-sighted and very, very egotistic, no? Pero, ang sabi sa atin dito sa Pablo, no, gamitin natin to, itong kalayaan natin to, upang makapaglingkod tayo sa isa't isa. Kasi para bunga ng pagmamahal, through love. Yun nga pagka mayroon kang pag-ibig, maglilingkod ka sa kapwa mo. Doon mo dapat gamitin yung iyong kalayaan. Kasi pagka walang kalayaan, hindi ka pwede kumibig, hindi ba? Pilit yun Hindi, ang sinasabi sa atin dito, tulad ng ginamit ni Jesus, ang kanyang kalayaan, na maglingkod sa atin hanggang sa pagdanak ng kanyang dugo. Ganon din tayo kung tayo kung tayo mga Kristiyano. Pinalaya tayo, manatili tayong malaya, huwag na tayong paalipin uli sa kasalanan. At ang sabi niya nga dito, lahat ng batas kung tutuusin, ay nauuwi dito sa isang katagang ito. You shall love your neighbor as yourself. Brothers and sisters, nasa lumang tipan na yun, yung batas na yon, love your neighbor as yourself. Kung kaya nga, maging maingat tayo na hindi tayo mag-away-away, magsiraan, magtapunan ng putik o something that way. Kasi pagka ganun, talagang hindi tayo umiibig. Hindi lang yun, talagang mawawasak tayo. Ang sinasabi niya sa verse 16 ay, live by the Spirit, and you will certainly not gratify the desires of the flesh. Pagka pinamumunuan tayo ng Espiritu Santo, pagka talagang sinasabuhay natin yung buhay ng Espiritu, the life in the Spirit, at talagang ang pahalagahan natin yung mga prinsipyong mas matataas, yung pagkakawang gawa, paglingkod sa kapwa, yung pagtulong, yung pag-ibig, yung pagpapatawad, etc. Hindi yung pagkabig, sarili lang natin. Alam kasi natin, yung sinasabi din sa verse 17 ni San Pablo, na talagang ang laman ay kaaway ng Espiritu. Tulad ng Espiritu ay kaaway ng laman, hindi pwede sila magkasama. They are opposing to each other. They are opposed to each other. They are different principles. Kung kaya nga, napakahalaga para sa atin na talagang gawin natin yung inuudyok sa atin ng pag-ibig. Hindi yung inuudyok sa atin ng ating laman. Hindi natin dapat gawin yung nagugustuhan lang natin. Hindi. Pagka tayo'y guided by the Spirit, hindi na tayo under the law. Sabi niya ganyan. Hindi tayo papasailan sa batas ng laman. Hindi yun. We are led by the Spirit, and so let's do what the Spirit should inspire us to do. And the Spirit, being the Spirit of love, being the Spirit of truth, yun ang iudyok na sa atin. Maging maibigin tayo, talagang makatotohanan tayo. Brothers and sisters, that's real freedom. Pagka talagang nagiging makatotohanan tayo, hindi tayo alipin ng kasinungalingan. Yung kasinungalingan talagang papang-alipin yun Patong-patong pagsisinungaling mo pagka nag-umpisa ka magsinungaling. At ang masaklat doon, ang pagsisinungaling, nag-aaway-away. Kaya, you better have a very good memory pagka nagsinungaling ka. Anyway, the point is, dapat tayong sa ilalim sa Espiritu at talagang maging malaya lagi. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang lalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila't pumasok sa isang nayon ng Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya ay patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumalong siya at pinagsabihan sila, hindi niyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao,
hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang mga asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayok at pahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Brothers and sisters, ito pong ating ebanghelyong narinig ngayon, pinahayag ni Father, ay napaka-importante ng tinuturo sa atin. Sa unang pong bahagi nito, sinasabi sa atin, chapter 9, verse 51, napakahalaga hong punto nito sa ebanghelyo ni San Lucas, kasi dito nag-uumpisa ang isang tagpo, chapter 9 hanggang 18. Can you imagine? Those are 10 chapters all in all, kung tutuusin. Hindi naman ganun kahaba. Pero ang dami hong chapters. The Great Journey, the Journey to Jerusalem. Ang haba-haba ng pagsasalaysay ng mga pangyayari hanggang dumating si Jesus doon sa hantungan ng kanyang buhay, Jerusalem. Dito ang sabi dito ay, bago siya maiakyat, being taken up, anong ginawa niya? Talagang tinigasan niya yung kanyang mukha. Yun ang pagkakasabi dun eh. Tinigasan niya yung kanyang mukha. Talagang nakatitig siya sa Jerusalem. Para bang yung pasya niya buong buo at walang babaling sa kanyang pagpapasya. Hindi siya mababaling sa kanan, sa kaliwa. Diretso siya patungong Jerusalem. Parang yung pasya niya talagang napakatindi. He resolutely determined to journey to Jerusalem. Alam niya kung ano sasapitin niya roon. Inihula niya yung makatlong beses kung tutuusin. Kung kaya, nung papunta siya sa Jerusalem, brothers and sisters, galing siya sa Galilea. I hope you can see what I'm trying to do. Galilea nasa norte. Tapos Samaria nasa gitna. At Judea nandito sa ibaba. Para bang Luzon, Visayas, Mindanao, ang pinaka maiklihong daan, as you can imagine, the shortest distance between 2 points is a straight line from Galilee to Judea, dadaan ka dire-diretso. Pero dadaan ka ng Samaria pagka nagkataon. At tandaan natin, yung mga Hudyo hindi usually dumadaan sa Samaria. Pagka malapit na sa Samaria, mula sa taas, babaling sila papunta rito sa Ilog Jordan at babayin-bayin nila yung Ilog Jordan. They will not pass through Samaria, At pagdating doon sa may Jericho, liliko sila papunta na ng Jerusalem. Iniiwasan nila ang Samaria. Bakit po? Kasi it's a very long history ng pag-aawayan nila. These dates from the time of the Babylonian exile, brothers and sisters. Talaga namang, kasi anong nangyari noon, kung matatandaan nyo, very quick review of their history, about the 8th century, 722 to be exact, yun Northern Kingdom of Israel ang tawag na roon after Solomon nahati yung Kingdom of David nahati, North Kingdom, Israel, South Kingdom, Judah. Yun Northern Kingdom, winasak yun ng mga Assyrians in 722, something that way. Tapos pinatalsik yung mga taga Northern Kingdom to Assyria. Kaya ang titira ngayon, yung Southern Kingdom na lang. At yung Northern Kingdom destroyed during the time of Isaiah, Isaiah in the 8th century. The point is, in the 6th century, ito namang Southern Kingdom during the time of Jeremiah, ang wawasakin this time by the Babylonians, by the Babylonians. Yung present-day Iraq itong kung nasa ng Babylon, The point is, wawasakin sila, patatalsikin sila, from the Southern Kingdom, patatalsikin sila sa Babylonian, yung tinatawag kong Babylonian exile, Babylonian captivity by the
by the rivers of Babylon. You know, yun. Ang nangyari niyan, itong Israel, ang naiwan doon, usually ganun ang patakaran nilang mga nakakasakop na superpowers eh. Yung mga tao doon na nasakop nila yung lupain nila, no? Yung mga taong pwedeng magdala ng armas. Yung mga blacksmith, yung pwedeng gumawa ng mga armas. Yung pamunuan nila, yung royal families, ganyan. Lahat po yung patatalsikin, to other places. Ang iiwan lang doon, yung magbubungkal ng lupa. Kasi magiging tigan yung lupa pagka nagkataon. Anong mapapala nila doon? Wala silang taxes na makukuha doon. Kaya may maiiwan doon yung mga farmers. Tapos mula doon sa ibang mga lugar naman na nasakop din nila, gagawin nila yung ginawa dito sa Israel. Patatalsikin yung mga tao doon, punta naman dito sa ibang mga lugar. Hindi yung pinagsasama-sama, yung mga pamunuan and whatnot, baka mag-rebellion pa rin yun. Kaya talagang walang kalaban-laban yung mga taong nasasakupan noon. Wala silang pamunuan, nothing, and they are just gonna be used. The point is, ano nangyari? Nung dumating ang panahon, merong isang hari, si Cyrus, sa Persia. Ang mangyayari nung pahintulutan niya yung mga Hudyo na magsibalikan sa Jerusalem upang itayo uli yung siyudad ng Jerusalem saka yung templo. Yung naiwan doon sa Samaria, ang tawag niya Samaritano, Samarians, yung ganyan. Nung nakita na nababalikan yung mga kapatid nila, gusto nilang tumulong, sa pagtatayo uli ng Jerusalem, ng templo, something like that. Friends and sisters, meanwhile kasi, nung napatalsik na yung ibang mga Hudyo, nagsipuntahan doon yung pinadala ng mga hari na galing sa ibang lugar, nakipag-asawahan itong mga Hudyo na taga Samaria doon sa mga bagong dating. Bawal mo sa batas yun, They became hybrid Jews, kung tutuusin. Ito mga Hudyo na nagsisibalikan from the exiles, natuto na sila ng leksyon nila. Kaya sila pinarusahan ng Diyos na gano'n, pinatalsik dahil sa di nila katapatan. O yun, nung nagsisibalikan sila, gustong tumulong ng mga Samaritano, hindi na naging tapat sa batas na yan, ay naku, ayaw nila patulungin yung mga Samaritanong yun. Kung kaya, yung mga Hudyong yun na naging tawag natin Samaritano, tsaka yung mga nagbabalik ang mga Hudyo, nag-away-away sila. So much so na, ang sabi dun habang gumagamit sila ng palitada sa kanang kamay, alam nyo kung anong hawak nila sa kaliwa? Sandata ho, yung kanilang espada, kasi nilulusog sila ng mga Samaritano. Kaya tingnan nyo, ang tagal-tagal nitong alitang ito. Kung kaya yung mga Hudyo, hindi ho sila dumadaan sa Samaria. Talagang gulo yun pag nagkataon, rumble yun, something like that. Kung kaya tingnan nyo, hindi sila tinatanggap itong sina Jesus nung padaan silang ganyan. Bakit? Alam kasi ng mga Hudyo, papunta sila ng Jerusalem. And they wouldn't like that, sa verse 53, hindi sila pinadadaan doon. They were not welcome to the Samaria because their destination was Jerusalem. Away yan and so, ayan. Ano sabi ni James, ni John, talaga mapupusok ng magkapatid na ito, Lord, gusto niyo ba tumawag kami ng apoy mula sa langit? Kasi ginawa na yun nila Propeta Elias, ni Propeta Elijah. The point is, pinagalitan sila ni Jesus. Hindi niyo alam kung anong klaseng espiritu kayo. Hindi tayo dapat mapusok, hindi tayo dapat pagbasa-gulong ganyan. Kung kaya, they went elsewhere. At tapos ito yung kalawang bahagi ng gospel, nasa verse 57 na tayo. Habang nanglalakbay sila, meron nagsabi sa kanya, susunod kayo ako sa inyo, saan man kayo pumunta. Sabi niya sa kanya, relax ka lang, sabi niya ganyan. Yung mga asong gubat, may lungga, hindi ba? Yung mga ibon sa impapawid, meron silang mga pugad. Ako, ang anak ng tao, ang Mesyas, wala man lang mahiligan ng aking ulo, susunod ka sa akin. Francis, tingnan nyo itong sinasabi dito ni Jesus. Yung pagsunod sa Kanya, dapat kakalkulahin mo. Hindi gawin biro yun. Susunod-sunod ka sa Kanya. Tapos, ako alam ko lang. Dapat nalaman mo, dapat alam mo kung anong pinapasukan mo dito. Francis, the Christian vocation and any subsequent vocation really demands that we think about it, Talagang inuusisa natin sarili natin, kaya ba natin ito? Itong pinapasukan natin, talagang sincero ba tayo din sa pagpasok na ito, na inganyo lang tayo, nahahawa lang tayo sa iba, etc. Ganyan. Teka. Dapat alam natin kung sino itong anak ng taong sinusundan natin. Please remember, he himself said it. This Son of Man has nowhere to rest his head,
Kung nag-aakala tayo, ayayaman tayo, talaga namang magiging tanyag tayo, hindi ho yun ang dahilan para sumunod kay Jesus. Hindi ho. Tapos mayroong isang tao naman, ang sabi ni Jesus sa kanya, follow me. Si Jesus mismo nag-imbita sa kanya, follow me. Ang sabi naman itong taong inimbita niya, let me go first to bury my father. Pero sisters, dapat ito naintindihan natin kung ano ibig sabihin nun. Tandaan niyo, dito sa Pilipinas, yung paglilibing ho, kuminsan, mahabang panahon, kuminsan, 1 linggo, 2 linggo, mas mahaba pa, kuminsan, nagpapasugal pa para makakuha ng pera. Yun ang sabi nila. The point is, friends and sisters, doon sa lipunan ni Jesus, doon sa Europa, pagka namatay ka ngayong maga, mamayang hapon, nakalibing ka na, o at the most overnight, pero hindi ho pinatatagal yun. Kung kaya itong sinasabi dito ng taong ito, let me first go and bury my father, is not, out of this world request, kung tinatawag siya ni Jesus. Pero tignan niyo ang sagot ni Jesus. Let the dead bury their dead, But you, go and proclaim the kingdom of God. Francis said, ano naintindihan niyo dun? Hayaan mo mga patay na maglibing ng mga patay. Ewan ko, paano maglilibing yung mga patay ng mga patay, puro patayan doon, something like that. I mean, ano nga ba ibig sabihin nun? Sabi ng isang commentator, yung mga spiritually dead, hayaan mo sila ang maglibing ng mga dead, yung physically dead. Maganda, pero ewan ko kung yun ang ibig sabihin ni Jesus. Brothers and sisters, malamang, meron ho nangyari dito sa sentence na ito, habang itinatransmit ito in tradition. Bakit? Please remember, si Jesus ho, nung nagsasalita siya, hindi Griego, original ho nito Griego Hindi ho Griego. Nagsasalita ho si Jesus, ang ginagamit niya Aramaiko, either Aramaic. He was speaking in the Aramaic language. The point is, ano ba nangyari dito? Ba't dead? Ganun ba sinabi ni Jesus? Hindi ho, malamang hindi. Yun nung nakikinig kay Jesus na nag-translate dito sa Greek, most probably, misunderstood something. Ano na misunderstood niya? Ang sinabi ni Jesus parang ganito, let the metenin bury the metehun. Yung pagkakarinig nung taong nag-translate nung sinabi ni Jesus, let the metehun bury the metehun. Dead nga yun pagka ganon. Pero malamang hindi ho yun ang sinabi ni Jesus, let the metenin bury the metehun. Para sa isang taong hindi masyadong mabihasa sa Aramaico, parang narinig niya pareho. Hindi ho, metenin, plural ho yun ng mathon. Ano bang ibig sabihin ng mathon? May kasabihan yung mga Hudyo. Pagka bibili ka ng bukid, maging mabilis ka, maaga. Pero pagka mag-aasawa ka, maging mathon ka. Mathon, ibig sabihin, carry, maghunos dili ka, relax ka lang, pag-isip-isipan mo mabuti ang gagawin mo, kasi ganun ho yun. Hindi, pagka mag-aasawa ka, hindi naman para kang kumain ng tapos iluluwa mo ka, hindi pwede yun Kaya pag-isip-isipan mo. Sa mga tuwido, yung hindi makapag-desisyon kaagad, yun ang ibig sabihin ng mathon. Yung hindi makapag-desisyon kaagad, hindi dapat mag-desisyon kaagad, yun yung lilibing ng mga patay. Kasi nagpapaalam itong taong to, hindi siya makapag-desisyon kaagad, gusto niya bumalik muna, brothers and sisters. Para ho sa Tagalog, ang sinasabi ni Jesus, hayaan nyo ang mga patay-patay, maglibing ng mga patay. Ganun ho. Eksaktong ganun yung pagkakasabi ni Jesus dito. Kaya lang dito, ang tono niya, let the dead bury the dead. Hindi mo maintindihan kung ano ibig sabihin. Pero yun ang ibig sabihin ni Jesus. In context, that's in fact the context. Yung hindi makapag-desisyon ka agad sumunod sa akin, sila manatili at sila maglilibing ng mga patay. Ikaw, pumunta ka at talagang ipahayag mo ang salita ng Diyos. Tapos sabi ng mga isa, susunod ako sa inyo, pero hayaan niyo muna ako magpaalam sa aking mga kasambahay. Sabi ni Jesus, walang humahawak ng araro, at pagkatapos lilingon-lingon sa kabila, sa likuran, ang karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Francis, that's very important for us to understand. Pagka nagdesisyon tayong lumakad at talagang sumunod kay Jesus, hindi tayo dapat palikon-lingon, sayang yun, bakit naman gulo, Pagka ganun, hindi ka talaga, karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. I mean, alam nyo, brothers and sisters, pagka nag-aararo ka, siguro hindi naman tayo lahat nakapag-araro, no? Pero I see this. Nung nasa seminaryo ko, tapos nung pari na ako, nasa seminaryo ko, ganyan, nakikita ko kung paano inaararo yung aming lupain, sa seminaryo. May taniman ho kami doon ng mais and whatever, no? Nakikita ko yung pagtatanim na yun. Ang pag-aararo ho, hindi simple,
Kasi yung nag-aararo, dapat alam niya kung saan siya papunta. Can you imagine kung nag-aararo ka pa-ekis-ekis yung trabaho mo? Paano yun? You know? Yung pagka nag-aararo, napansin niyo ba? Dire-diretso ho yung pinagdadaanan ng araro. Bakit? Kasi alam nung nag-aararo kung saan siya pupunta. Meron siyang parang fixed point doon. Yun, tatahakin niya yun, tatahakin. Kasi kung palingon-lingon ka, edi, okay. Can you imagine? Meron na akong yung aking novice master, yung nagturo sa akin tungkol sa Biblia, kaya nandito ako sa Biblia na pinamahal niya sa akin ng Biblia kasi mahal na mahal niya rin yun. Alam niyo, minsan, papunta siya sa South America. Yung nasa isang cruise ship siyang papunta roon. Alam niyo, yung kapitan, naging kaibigan niya. Tapos pinahawak sa kanya yung timon, you know. Siya nagpapaandar nung siya nagigigiya nung barkong yon. For some 1 minute, you know, 1 minute. Tapos, kampante, ganyan, ha? Alam nyo, sabi sa kanya nung kapitan, Father, gusto niyo makita yung track na tinahak natin this past 1 minute nung kayo may hawak ng timon? Sabi niya, sure, I'd like to see that. Alam niyo ho, yung barko, pag ganun-ganon. Grabe, akala niya, ang ganda-ganda ng hawak niya. Ano pa kaya kung nakatalikod siya? Ala, sige, you know, ewan ko, baka umikot yung barko, pagka nagkataon. Yun nga ho, you cannot, you know, follow Jesus looking behind. Just like you cannot drive a car using the rear view mirror. I mean, can you do that? The point is, brothers and sisters, ang ibig na sabihin ni Jesus dito, pagka gusto natin sumunod sa Kanya, dapat disidido tayo. You know, we cannot allow ourselves distractions, you know. Itong gawain natin to, napakahalaga nito para sa kaharian ng Diyos. Kung kaya hindi natin pwedeng pag walang bahala, etc. ganyan. Brothers and sisters, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon para dito sa dito sa pagtawag niya sa atin bilang mga Kristiyano, pero dapat to pahalagahan natin. At lalong-lalo na nga ho, yung tinatawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, you know? Yung mga vocations, kung tawagin natin, vocation, pagtawag yun eh. Sana ho, mga kabataan lalo na, mga magulang na may mga anak kayong pwede maglingkod sa Panginoon, sana ho talagang bigyan nyo ng importansya ito. You know? Can you imagine kung wala ng mga pare? Can you imagine Christian life without priests? Paano tayo magmimisa kung walang pare? Sige, nakwento ko na sa inyo, gusto ko ulitin. Isang beses si Father June, nandun ako sa Manhattan, sa New York. Meron ho isang simbahan doon sa 31st Street. Ang gandang simbahan ng mga Franciscans. Pagka sa umaga, ang punta mo kung magsisimba ka o devotion o kaya confession, doon sa underground church, you know, the second level church. Kasi doon sa upper church, ginagamit lang yung from lunchtime on, you know. And so, one day, I was going there, as usual, you know, pagbaga, hawak ko doon sa pintuan, sarado, nakakandado. Tapos nakita ko meron isang note, please go to the upper church, you know. Eh di napunta nga ako doon. Pagpunta ko doon, nandun lahat yung confession. Magla-lunch time nung natapos na ako, you know. Sabi ko, makipag-misa na ako dito. Nandun ako sa misa, yung paring nag-misa, matanda na ho siya, may edad na siya. Sabi niya, siguro taka kayo nung pumasok kayo kanina, no, dahil sarado yung pintuan sa baba. Pero huwag kayong mag-alala, sarado ho yun kasi ginagamit ng clergy ng Manhattan yung church sa ibaba dahil meron silang recollection. Tapos tumigil siya. Tapos sabi niya, pero alam nyo, baka sa hindi malalaunan, makikita niyo yung mga simbahan ninyo, sarado nang talaga. Hindi na binubuksan. Bakit? Wala nang pari. Sabi niya ganyan. Kasi nung inordinan ako, sabi niya ganyan, many years back, 127 priests kaming inordinan. Can you imagine? 127 sila ngayon. Sabi niya, ngayong taong ito, kung meron kaming 8 mauordinan dito sa New York, ay naku, marami na yon. Brothers and sisters, napag-isip-isip po ba natin yon? Kung wala nang mga pare, ano kaya mangyayari sa atin? Ano? You know? Wala akong mag-Eucharistia. Wala magpapatawad sa atin ng mga kasalanan, etc. You know? Ewan ko kung ano mangyayari sa atin. Brothers and sisters, ito ho yung ebanghelyo ngayon. Sana pag-isip-isipin tayo dito. Kung tinatawag ang ating mga anak, pahintulutan ho natin sila. Kayong mga anak na tinatawag, talagang maging bukas loob yung inyong pagtanggap sa pagtawag nito. Napakalaking karangalan binibigay sa inyo ng Panginoon. Tandaan natin, ang pinakamalaking handog na magbibigay ng Diyos sa isang pamilya ay magkaroon ng anak na pari. Pari ho kasi pinag-uusapan, kaya yun ang sinabi ni Don Bosco. Pero isang anak na nakatalaga sa Diyos. At tandaan nyo mga magulang, pagka ang isang bata
ay lumisan sa tahanan upang sumunod kay Jesus, ano mangyayari? Si Jesus mismo ang kukuha ng kanyang lugar doon sa inyong pamilya. Can you imagine what great grace that will be? Yun ho yun. Bunga ho yung ating pananampalatayang pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Shalom. If you have been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father June Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863. Or Miss Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. Or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, PPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. Father June, ang pagliligtas po bang tanging misyon ni Jesus sa buhay? Thank you, Kevin, sa iyong tanong. Ang pagliligtas po ba ni Kristo ang tanging misyon niya sa buhay? Ay, totoong-totoo. You know? Ang kanyang naging pangunahing pinagkakaabalahan ay yung pagtupad ng kalooban ng kanyang Ama. Ano nga ba yung sabi niya doon? For example, in John chapter 4, verse 34, sabi niya, ang aking pagkain ay tuparin ang kalooban ng amang nagsugo sa akin at ganapin ang kanyang gawain. My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Yeah, yun ang kanyang naging pagkain. Sa umpisa ng kanyang buhay, for example, in Hebrews chapter 10, verse 5, verse 9, sinasabi doon ni Jesus, sa pagdating ko dito sa mundong ito, ang sabi ko, narito ako dumarating upang tuparin ang inyong kalooban. Here I come to do your will, O God. Tapos, sa dulo ng kanyang buhay, sasabihin niya sa atin, natapos na. Yung nakabayubay sa krus, it is finished. Ano yung it is finished? The will of the Father, the work of the Father. Para bang sundalo sa sinasabi niya, mission accomplished. Yun lang ang kanyang pinagkaabalahan. Ang tanging niyang misyon ay ganapin ang kalooban ng Diyos, ng kanyang Ama. At ano yung kaloobang iyon? Maging tagapagligtas siya. In fact, yun ang pangalan mismo ni Jesus. Yehoshua. Si Yahweh ay nagliligtas. Yun ang ginawa ni Jesus. Talagang hindi siya na distract nung kaanumang iba pang gawa. Hindi. Yun lagi ang kanyang pinag-ukulan ng kanyang pansin. Ang gandang halimbawa nun, no? Tayo rin siguro dapat, hindi lang siguro, yun ang dapat nating gagawin. Oo, marami tayong pinagkakabalahan sa buhay na ito, maghanap buhay, mag-aral, magtrabaho, makipagkapwa-tao, etc. ganyan. Pero ang dapat na talagang pangunahin nating tinatalakay o talagang pinagsisikapan ng ating lakas, ay yung ating kaligtasan. Huwag natin baliwahin yung pagliligtas ni Jesus na ginampanan niya para sa atin. Tayo lang sikapin natin. Pag-ukulan ng pansin lagi yung paggastos ng buhay ng kalooban ng Diyos Ama. Ama namin, sundin ang loob mo. Wala nang iba kundi yung pagliligtas para sa atin. Yung pagkakabanal natin. This is God's will for you. Be holy. Sabi ni San Pablo. Father June, sino po ba ang totoong hari? Si Lord o si Jesus Christ? Annalyn, thank you very much sa question mo. Sino po ba ang totoong hari? Si Lord o si Jesus Christ? Hindi ko alam kung ano ibig mo sabihin ng si Lord. Bakit? Kasi si Jesus Christ is Lord. Yun ang sabi sa atin sa San Pablo, for example, at the end of the beautiful hymn, Philippians chapter 2, verse 11, Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Ganun yun eh. Pero ang tunay na hari talaga, para simple-simple usapan, ay si Kristong Hari, Christ the King. In fact, sa kalendaryo ng Ecclesia, ng Church, the liturgical year, yung last Sunday of the ordinary time, bago mag-umpisa yung Adviento, yung pagtatapos sa makatuwid ng taon ng Ecclesia, ang pinagdiriwangan natin doon ay si Kristong Hari, Christ the King. Christ has died, Christ has risen, Christ will come again to judge the living and the dead as King, Yun ang sinabi ni Jesus mismo na babalik at babalik sa wakas ng panahon bilang hari upang tipunin ang bayan ng Diyos. At tapos, yung pagka natipunin yung mga tao, yung nasa kaliwa, nasa kanan, yung nasa kanan ang mapapasa kanya sa kanyang kaharian. Yung ibang nasa kaliwa, mapapasa kaharian ng Diablo at saka yung kanyang mga kampon, etc. Ganyan. So, ang tunay na hari, si Jesucristo. Siya rin ang tunay na Panginoon. Father Jun, sino po ang matitira pagkatapos sa end of the world? Thank you, John, sa iyong tanong. Sino po ba matitira pagkatapos ng end of the world? Pagka nag-end na yung world, wala nang matitira sa world. Kasi nag-end na siya. Yung end of the world kasi naman ay makasasaksi sa paghuhukom ng Diyos. He will come, to judge the living and the dead, at the end of the world. Kung kaya, pagka tapos na yung paghuhukom ng Diyos, paghuhukom niya sa lahat ng mga tao, sang-ayon sa kanilang ginawa. Yun ang maganda noon, sang-ayon sa kanilang ginawa. Hindi sang-ayon sa kanilang ninais gawin. Hindi yan sa kanilang ginawa. Kung mabuti, pagpapala, kung masama, parusa. Parang ganun ba? Kung kaya pagkatapos nun, tatatag na forever and ever yung magiging tadhana ng bawat isa sa atin. Sang-ayon nga sa ating gawa. Yung gawang yun, bunga ng ating pananampalataya kay Jesus, kung tinanggap natin siya bilang hari o hindi. Yun ang maganda nun eh. Nung dumating si Jesus, maraming bumaliwala sa kanya. Hanggang ngayon, for example. Pero sa wakas, wala nang pwede maging dahilan ng kahit na sino pa man, magpapakilala na si Jesus tulad ng tunay na siya nga ang hari talaga. At mayroong kapangyarihan dapat sinamba. Pero kung yung mga hindi sumamba sa kanya, pasensya, tayong naging mga tapat sa kanya, mapapa sa kanya magpawalang hanggan. At pagtatapos yung mundo, wala nang matitira, Kasi nandun na tayo sa dapat nating kalalagyan forever and ever. Yung iba, eternal damnation, it's a very sad reality, At yung iba, eternal reward together with God in heaven. Napapasalamat tayo doon sa napakalaking bagay noon na pinaghahandaan natin sa buhay na ito. Please remember, yung puno, babagsak kung saan siya nakahiling, di ba? Kung naging maka-Diyos tayo, mga Kristo tayo, mapapasa Kanya tayo. And so, that will be our eternal lot, to be with God forever. Tingin niyo po sa ating mga pagbasa para sa ika-13 linggong ito sa karaniwang panahon. Ang dami pong napaalala po sa atin, lalo na yung pagkakatawag sa atin, yung vocation. Brothers and sisters, dito po sa umpisang pagbasa from the first book of Kings, nakita natin kung paanong, tinawag si Eliseo upang maging kahalili ni Propeta Elias, at gagampanan niya yon. Talagang desididong siyang sumunod sa tawag niya ngayon. Kaya kanyang isinakripisyo, kinatay lahat yung mga bakang yun, tapos yung araro niya mismo, talagang ginibap niya yung kanyang dating buhay, upang sumunod at maging katulong ni Elias at maging kahalili niya pagdating ng panahon. Dito sa ikalawang pagbasa narinig natin from Galatians chapter 5, sinasalungguhitan ho dito yung kalayaan na pinagtamo sa atin ni Kristo. Kalayaan, freedom, hindi lang freedom from, from sin, from the ancient curse, from death and whatnot, kundi freedom for, tayo pinalaya ni Jesus para umibig, We were free, set free by Christ for goodness. Hindi lang freedom from. It's a very beautiful concept there.
importante na talagang sikapin natin na sundan ng Espiritu Santo sa ating mabuhay. Espiritu ng pag-ibig, espiritu ng katotohanan. Yun ang dapat nating gawing adhikain natin. We were freed in order to love. We were free in order to be truthful. Tapos itong ebanghelyong aking pinahayag sa inyo, sinalunggitan dito na yung mga tinatawag ni Jesus, dapat talaga tularan si Jesus, you know? Si Jesus was very resolutely determined to go to Jerusalem, na talagang kaharapin niya doon yung kanyang tadhana na mamatay para sa pagliligtas sa atin. Yung tinatawag din ni Jesus, dapat ganon, desidido sila sa pagsunod kay Jesus. Hindi bumabaling sa kanan, sa kaliwa. Hindi, dire-diretso, hindi patingin-tingin sa nagdaan, etc. No, dire-diretso talaga sa katapatan nila sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo dapat magdahilan, hindi tayo dapat mag-dili-dili. I mean, yung parang dili-daliing, something like that. Parang hindi desidido. Hindi. Dapat talaga sa pagtawag ni Jesus, bukas loob tayong susunod sa Kanya. Malayang-malaya tayong susunod sa Kanya. Kasi alam natin, karangalang malaki ang binibigay sa atin ni Jesus pagka tinawag niya tayo. That's very true for being a Christian, for being one who is in the religious state, in the priesthood. Nako, hindi ho tayong gumagawa ng pabor kay Jesus. Not at all. I hope you understand that. Pagka tinatawag tayo ni Jesus, siya ho ang gumagawa sa atin ng napakalaking karangalan. Binibigyan tayo ng napakalaking karangalan, pinagpapasalamat natin. I hope you understand that, you know? Hindi para kang martir na hindi mo maintindihan. Huy, hindi. Napakalaki ho ng karangalan binibigay sa atin ni Jesus upang maglingkod sa kanyang eklesiya. That's very beautiful. Gawin ho natin panalangin itong ating mga natungkayang mga katotohanan ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa mga napaalala niyo sa amin sa mga ebanghelyo, sa palatuntunan ito ngayon. Salamat po sa pagtawag na ipinapatungkol niyo sa bawat isa sa amin para sumunod sa inyong anak bilang mga Kristiyano. Salamat po sa mga pagtawag niya pang mas mahigpit para doon sa mga tinatawag niya maglingkod sa eklesiya ng full time, lalo na parang maging mga pare, mga religyosa, katekista, mga seminarista. Sana ho'y pagpalain niyo ang lahat ng mga tinatawag niyo ito, maging bukas palad sila sa pagsunod sa inyo upang paglingkuran kayo ng taus-puso at talagang maitaguyod ang inyong kaharian. Abba, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng humihiling ng aming panalangin. Lalo-lalo na po yung may mga hirap na dinaranas ngayon, yung may mga karamdaman, yung mga namimighati, nangungulila sa pagyaon ng kanilang mga minamahal sa buhay, yung mga may kinakaharap pong pagsupok, sana'y lampian niyo sila ng inyong biyaya, maibsan sana ang kanilang mga agam-agam, mga pagdurusa nila. Abba, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng tumutulong sa amin upang maisatuparan itong aming palatuntunang Word made flesh. Yun din pong ibig tumulong sa amin, pagpalain nyo na. At lahat ng sumubaybay dito sa aming mga programa ay talagang pagpalain nyo ng abot-abot. Lahat po ito ay aming dalangin kasama na aming ng Birhen, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang makapangyarihan ng Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunang Word made flesh. Sana po yung naging liwanag ito sa inyo, sa ilang inyong sigla, ng inyong lakas sa pananampalataya. Kung ganun po, i-share nyo naman po sa amin dito sa Word made flesh. Nandiyan po yung aming cell-text number, yung pong email address. Natutuwa po kaming talagang magpuri sa Diyos kasama ninyo. Hanggang po sa mga muli natin pagtatagpo, pagpalain po kayo ng Panginoon at shalom sa inyong lahat. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor.